Ako po si Maria Aubrey Abron, taga Linek, Gimba, Nueva Ecija, 29 years old. Namatay yung mama ko August. After po niyang malibing, nakaramdam ako ng may bukol dito sa left breast ko. Nakala ko normal lang po yun kasi every time magkakaroon ako, sumasakit po talaga yung breast ko. Pinagwalang bahala ko lang po yun. Nung libing ni mama, doon ko na nararanasan, medyo sumasakit na siya. December pa lang po nung mag-decide na magpa-check up. Sa kabanatuan po yun eh. Kasi hindi ko na po talaga kaya yung sakit niya. Kasi mula dito hanggang likod na po yung sakit niya. Tapos, January po, sana may schedule ako ng biopsy. Pero akala ko normal lang yung bukol na yun. Kaya hindi ko po siya pinuntahan. Kasi ang nasa isip ko, gastos na naman. March po ulit nung nag-decide ako na magpa-second opinion. Tapos may pinuntahan po akong hospital. Tapos sabi po, kailangan na nga daw pong madaliin yung mga test na gagawin sa akin kasi from 4 point something lang yung bukol, naging 6 na siya. Sobrang bilis niyang lumaki. Nung time na yun, medyo natakot na ako kasi imbis na operation lang sana, wala na siyang chemo. Sabi hindi na daw po pwedeng operation lang yung gawin, kailangan paliitin daw muna yung bukol. Tapos pag napaliit yung bukol, saka ooperahan. Tapos hanggang sa lumipat na naman po ako ng ospital kasi ni-refer po ako nung pangalawang doktor ko. Tapos nagpunta po kami sa ibang ospital. Tapos doon ko po nakilala si Dr. Rosario. Tapos ni-refer niya po ako dito sa Villaflor. Sobrang may pagsisisi ako that time kasi binaliwala ko siya. Kasi kung talagang naagapan sana, hindi ako mauuwi sa cancer. Kung baga bukol lang yung tatanggalin, hindi ko kailangan dumaan sa chemo, hindi ko kailangan dumaan sa hormonal therapy. Dr. Rosario po yung nag-refer po sa akin dito. Sabi niya, doon ka na lang para mas mabantayan niya nga daw po ako. Kasi yung condition ko nakita niya na nasa stage 3 breast cancer na po ako nung time na yun po. Kaya sabi niya, mas better daw if pumunta na lang ako dito para mas matutukan niya. Tapos, ang dami pong laboratory na ginawa pa. Pagdating po ng June, yun na po yung start ng chemo. Hindi pa po ako na sa Z-package that time kasi tinapos ko po muna yung 4 cycle ng chemotherapy ko. Tapos nung time na po ng operation ko, doon pa lang po in-introduce yung C-package. Tapos doon po naglakad po kami ng mga requirements regarding po sa C-package. Tapos yung pang 5th 8 cycle ng chemotherapy ko, doon ko pa lang po na yung C-package. Pati po doon sa operation. Nakausap ko po sila Ma'am Jel at Ma'am Michelle. Pinaliwanag po nila sa akin yung sa Z-package. Malaking tulong yung Z-package para sa akin kasi syempre po wala po akong trabaho that time kasi nga hindi rin ako makapaghanap ng work. Sobrang laking tulong po nun kasi medyo na-lessen yung gastos sa operation tsaka sa chemotherapy ko. Yung first 4 cycle po ng chemotherapy ko, sobrang hirap akong parang tanggapin ng katawan ko yung gamot. Gawa ng hindi ako talaga totally makakain. Pati po tubig ayaw tanggapin ng katawan ko, more on suka, ganyan. Kaya mas prepare ko na lang na wag kumain. Kakain ako pero onti lang po talaga. Hanggang sa, minsan nagkakaroon ako ng negative thoughts about sa situation ko. Pero may mga times na parang pinapalakas ko na lang din yung loob ko na sabi ko gagaling din ako. Makakalis din ako sa gantong situation ng buhay ko. Parang ayoko kasing punuin yung utak ko ng puro negatives lang. Kaya yung mga negatives na nararanasan ko, kino-convert ko into positive na lang siya para hindi ganon kabigat yung maramdaman ko. Kasi knowing cancer, parang ang nasa isip na ng iba pag nagkaroon ka ng cancer is sobrang hirap na parang mamamatay ka na agad, ganyan. Pero ako, tinitake ko yung mga pinagdadaanan ko into positive way para hindi ganun ka
hirap na tanggapin yung mga bagay na nararanasan. Yung mga family ko po, nandyan sila, nakasupport po sila financially, emotionally, tsaka spiritually, tsaka yung mga churchmate ko po at mga relatives ko. Sila talaga yung nandyan nung mga panahon na pinagdaanan ko yung gantong situation ng buhay ko. Sila yung isa sa nagpalakas sa akin na kailangan kong ituloy yung paggagamot ko para mas madagdagan pa yung buhay ko. Ang na-feel ko naman is parang safe naman ako kasi sobrang friendly naman po ng mga nurses, mga staff dito. Kaya hindi ko nararamdaman na parang nasa hospital ako or nagkikimo ako kasi approachable naman po sila. Parang mararamdaman mo lang na ang kasama mo is mga tropa mo lang, ganyan. Kasi pag nasa ibang hospital ka, parang mararamdaman mo na wala ka lang sa kanila, ganyan. Pero dito talaga naramdaman ko na parang belong ako, na family ko kayo, ganyan. Sobrang saya ko kasi finally, natapos ko yung 8th cycle ng chemotherapy na dati parang sabi ko hindi ko kayang tapusin kasi syempre parang may times po talaga na sobrang pinanghinaan ako, sobrang bagsak yung katawan ko. Pero nung i-ring mo na yung bell, parang napaka-satisfying kasi finally nakagraduate na ako sa chemotherapy. Napagtagumpayan ko yung journey na yun. Masaya po ako ngayon kasi syempre sobrang hirap ng pinagdaanan ko nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Pero masasabi kong proud ako sa sarili ko kasi hindi ko ginawang sumuko. Salamat kasi naging matatag ka. Nakayanan mo lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo. At proud ako sa iyo kasi hindi ka sumuko. Kung may nararamdaman sila sa katawan nila, huwag nilang baliwalain kasi sabi nga, di ba, prevention is better than cure. Mas magandang maging maingat ka na kaysa yung magsisika pa bandang huli. Nagpapasalamat ako ng una sa Panginoon for giving me another chance to live. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala ako dito sa harapan niya. At pangalawa, nagpapasalamat ako sa family ko, sa relatives ko na tumulong sa akin financially. At syempre, papasalamat po ako dito sa hospital na to. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa mga maagang mga procedures, siguro wala ako dito ngayon. Siguro wala na ako. Thankful ako sa mga tao na nandyan para sa akin, na tumulong at naging parte ng cancer journey ko. Magpapasalamat lang ako sa lahat ng tumulong, lalo-lalo na dito sa hospital na to. Mafe-feel mo talaga kung gaano kahalaga yung buhay. Kahit positive na sa cancer, gawin pa rin talaga motivation sa buhay na gagaling. Kasi lahat naman paghihirap may katagumpayan din sa